Isa sa mga problema ng ating makabagong panahon ay ang pag-usbong ng iba't ibang uri ng cybercrime. Ang controversial vlogger na si Rendon Labrador ay napabalitang nakipagtulungan sa Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group para labanan ang mga ganitong uri ng krimen. Kamakailan lang ay inanunsyo ni Labrador ang kanyang pakikipagtulungan sa PNP Anti-Cybercrime Group, isang hakbang na naglalayong pangalagaan ng mga biktima ng cyberbullying at iba pang uri ng mga cybercrime. Tinawag ni Labrador ang kanilang samahan bilang public service collaboration, isang paraan upang gamitin ang kanyang impluensya sa social media para tulungan ang mga taong naaapi sa cyberworld. Sa isa sa kanilang mga operasyon, inilabas si Labrador ang isang video na nagpapakita ng pagsalakay sa mga illegal online lending applications. Ayon kay Police Captain Michelle Sabino, spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group, ito ay bahagi ng kanilang collaboration kay Labrador na naglalayong itigil ang mga mapanamantalang gawain online. At sa isa pang insidente, kasama ni Labrador ang PNP Anti-Cybercrime Group sa pagsalakay sa isang online lending company sa Makati City na umano'y naghaharas sa mga kliyente nilang hindi nakakabayad. Ipinakita rin ni Labrador ang mga mukha ng ilang empleyado ng kumpanya sa kanyang Facebook Live bilang pagpapakita ng kanyang aktibong pakikilahok sa pagtugon sa mga isyong ito. One thing is for sure, ang pag-usbong ng teknolohiya ay may kaakibat na pagtaas din ng cybercrime. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang papel ng mga individual tulad ni Labrador na may malasakit sa kapwa at handang itaguyod ang katarungan. Ang kanyang kolaborasyon sa PNP Anti-Cybercrime Group ay isang magandang hakbang para maprotektahan ang mas maraming tao laban sa mga online na pambubuli at pananamantala. Gayunpaman, mayroon ding mga spekulasyon na maaaring may iba pang motibo si Labrador sa kanyang ginagawa. Ang pagiging kontrobersyal ay maaaring maghatid ng higit pang pansin sa kanya at sa kanyang mga platform sa social media na magdadala ng mas maraming followers at viewers sa kanyang contents. Sa kabila nito, ang kanyang aksyon ay maaaring magbukas ng mas maraming pagkakataon para sa pag-uusap at pagtugon sa mga issue ng cybercrime sa bansa. Naniniwala ka ba sa malinis na intensyon na ito ni Rendon? Let us know through the comment section below.